Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga viewers sa Facebook at sa YouTube. Magandang gabi rin sa lahat ng ating mga kapamilya saan man dako kayo naroroon. Magandang umaga, tanghali, gabi or madaling araw. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. At tungkol sa usaping legal, dito na po kayo laging tumututok dahil dito lang mayroong may abogado de Campanilla. Kasama natin ngayong gabi. Walang iba, Attorney Danny Concepcion. Magandang gabi. Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. So, dahil dyan, ano-ano mga numbers na pwede nating tawagan, na pwede rin pala sa Viber. May Viber ba ito? May Viber para sa mga... Ha? Same, no? So, yung Viber, same number. Para sa mga OFWs. Yan. Yes. Para walang bayad. Yes. Ay, Globe. Ang Globe po ang number nyo, 0954-310-0331. At kung Smart, 0961-770-8807. Kung nag-text po kayo ngayong araw na ito at hindi po ito nasagot, huwag kayong sumama ang loob dahil ipipila po namin yan at darating ang episode na masasagot din po namin yan. Ayan. Kaya naman tumutok lamang kayo daily sa ating mga programa dahil marami tayong tinatalakay dito na pang-araw-araw din nating kakailanganin sa ating buhay. Abay, nabanggit nga natin sa dating episode natin na kakaunti lamang ang abogado. At dahil nga dyan, marami sa ating mga concerns, kailangan din natin ng tamang gabay. With our programa, with our show, makakatulong po ng malaki para sa inyo. Kaya tutok lang. Ito na ang ating first question. Okay, si Darren ng Quezon City, 32 years old, attorney. Nais ko po magtanong kung pwede po bang i-post ng barangay ang pangalan ng mga taong may utang sa community fees sa public announcements. Or ito siguro yung may mga utang sa homeowner, sa gwardiya, yung mga ganon. Oo. Pwede bang ipaskel ang mga pangalan? Opo. Parang data po yan covered ng data privacy. Kasi dapat, pwede naman nilang kolektahin ng privately. Bakit mo kailangan i-post, no? Para mapahiya. Oh, yun ang purpose. Para nga mapahiya. Dahil wala yung pangalan niya. Pero dati ginagawa ata talaga yan. Ngayon, bawal na. Dati ginagawa, ang ipinopost nila, yung pangalan ng mga hindi nagbabayad. Yung may utang. Oo. Siyempre, kitang-kita mo, 4 lang silang pangalan na hindi nagbabayad. Na hindi nagbabayad. So, siyempre, mga nagreklamo. Ang ginawa naman nila, ipinost nila lahat yung nagbayad. At hindi kasama yung mga hindi nagbayad. Pero siyempre, kung 6 lang kaming nakatira rito, Alam na alam. ako lang yung wala ron sa listahan, di kitang-kita naman na siya lang hindi nagbayad. So, pati yung pagpaposan ng mga nagbayad, bawal? Bawal din yun Okay. Magkakaroon lang ng exception kung sila'y pumayag sa ganong Public announcement. Public announcement. Ganun pala yun. Okay. Ang kala ko, paano ko nakasulat reminders? Ganun din yun. Ganun din. Hindi, pero kung ang reminder to everybody, walang problema yon. Kung reminder to certain people. Ay, masama yon. Ay, Kasi ganun. pwede naman silang magpataw ng sanctions Di ba? Hindi na kinakailangang hiyain pa, pero kung hindi nagbabayad, pwede naman silang magpataw ng sanctions. Ayun. Diba? Sige. So, in short, hindi pwede. Ngayon, kung nakita mo yung pangalan mo doon at napapahiya ka, anong gagawin niya, attorney? Magbayad siya. Nang mawala siya doon. So, paano nga ang gagawin niya na ayaw niya ipaskil ang pangalan Magreklamo niya? siya. Nasabihin niya, hindi, wala naman nung ganyanan. May problema ho akong pinagdadaanan, pero wag naman wala nang hiyaan. Ayan. Wag yun nang i-withdraw nyo na yon. I-withdraw na. Kausapin mo na lang. Kung hindi ako makabayad, kung kinakailangang
Di ba, kung kinakailangang matanggal yung ibang privileges niya, ditanggalin nila. Ayun. So, merong mga ganyang ano pala, pwedeng legal na basehan na gawin ang mga homeowners o kaya yung mga Association. barabarangay. Okay. Sige. Pero dapat, di ba, ang mga barabarangay, alam nila yan? Na? Yung data privacy na yan, dapat alam nila. Pero palagay ko hindi barangay ito kasi wala namang fees na binabayaran sa Sa barangay. That's true. Okay. Anyway, eto na. Si Kai naman ng Quezon City, 31 years old ang tanong niya. Isa po akong co-borrower sa condo loan ng may buwanang amortization na humigit kumulang 40,000. Pero ngayon ay hindi na po namin ito kayang sustentuhan nang hindi naapektuhan ang aming finances. Plano po namin na lumipat na sa mas murang renta at isaalang-alang ang paghahanap ng assume buyer. Ngunit kung hindi po ito magiging successful, naisip po namin na posibleng na ma-foreclose or sa aming pagsa-stop payment. Nais ko po sanang malaman kung ano magiging epekto nito sa amin bilang co-borrower, kung maari pa bang habulin ng bangko ang remaining balance pagkatapos ng foreclosure. And ano po ang mas tamang hakbang sa ganitong sitwasyon? Di na niya kayang bayaran. Co-borrower siya. So di ang pagkakabase sa kanyang kwento, lumalabas na bumili sila ng isang unit, condominium unit, at siya ay co-borrower. At yung condominium unit na yon ay isinangla nila sa bangko sapagkat ang ipinangbayad nila ay inutang nila sa bangko. Kaya ngayon, meron silang pagkakautang sa bangko kung saan nakasangla bilang panagot ang unit. Hindi na nila mabayaran. Kapag ka po hindi kayo nakapagbayad sa takdang panahon ng ilang ulit, ay makakaroon po ng karapatan ang bangko na ilitin ang nakasanglang unit at isubasta, i-auction. Pagka po yan na subasta, meron po kayo sigurong, kung extrajudicial ang ginawa ng bangko, meron po kayong 1 taon para ito ay i-redeem. Pag hindi po nyo na-redeem, mapupunta sa bangko o dun sa buyer ng bangko yung unit na naisubasta. Tanong, meron pa po bang Matitira. kung may matira po, kung ang utang, Anong sabihin ng tira? halimbawa, 20 million ng utang, nabenta ng 25 million, ibabalik sa inyo ng bangko yung 5. Yan. Okay yan. Pero paano kung kulang, kung kulang? 20 million ng utang, 15 million na benta, pwede pa ho kayong habulin ng bangko for the 5 million. ba't nila binenta kung hindi umabot dun sa tamang presyo? Kasi hindi naman pwedeng lumaki ng lumaki ang utang ng bangko, pautang ng bangko. Tanda mo, ang nagsusubasta yung bangko. Okay. Pero ngayon, baka ho tumaas ang value ng property, bago ho magsubasta ang bangko, pwede niyong ibenta sa iba. Yun naman ang option niya. Yung option niya, yung mag-a-assume ng balanse Ng sa balanse niya. bangko. Oo. Kung makakakita po kayo ng ganito, patulan na ninyo. At saka hindi. Pero pagka nagpa-assume siya, kailangan sabihin niya sa bangko, no? Opo, sasabihin sa bangko. At ang sa akin, maski po malugi kayo ng kaunti, Kaysa naman habulin ka pa. Kaysa habulin pa kayo ng Oo. mas malaki ng bangko sa susunod. Opo. Ayan. Okay. So, ito naman ang ating next texter, si caller. Si Solen ng Manila. Naku, Hi, parang Solen. sikat yung Sikat na pangalan yan. niya, Solen. Solen, magandang gabi. Hello po. Good evening Yes, Solen. po. Go ahead. Meron po kasi akong kamag-anak na yung tatay po niya is senior citizen na po. And yung anak nila is may sariling pamilya na po. Tapos dati po wala pa po silang matirhan ng anak niya kasama yung pamilya niya po. Kaya po ipinag-stay muna sila sa pinaparentahan na bahay nung tatay niya po. Pero kalaunan is parang binabantaan na po silang umalis kasi hindi raw po nagbabayad ng upa. Hindi nagbabayad ng Parang upa doon sa tatay. Oo. Opo. Okay. Parang sinisingil po kasi sila nung tatay nung anak sa pag-upa raw po para maging fully independent yung pamilya nila pati sa tinitirahan daw po nila. Ano yung tatay Ngayon po, nung anak?
Hindi, yung tatay ang may-ari nung unit. Property. Tapos yung anak yung nakastay doon. Pinatira niya yung anak niya, pero sabi niya, bayad ka Bayaran ng mo renta. ko. Oo, sige. Hindi naman nagbabayad ng renta yung anak, so sabi nung tatay, Alis ka na. Ano ngayon ang problema? Opo. Ngayon po, medyo nagkakainitan po kasi sila kasi parang sinusumbat po nung anak na grabe naman daw po kung papalayasin daw po sila kasi hindi daw po nabayad ng upa, anak naman daw po siya. Mhm. Tama naman. Ngayon po, ang tanong ko po is, sino po sa kanila yung tama po? Yung anak po ba or yung tatay na po? Asan ang nanay? Ba't ka naman naghahanap ka ng nanay? Siyempre, kung may anak, may tatay, may nanay. Oo nga. Okay. O asan ang nanay? Yung nanay naman po is parang katulad lang po sa sinasabi nung tatay po nila. Oh, okay. Kung ang So, buhay pa pala. Okay, Okay. Pero kung ang pag-uusapan po natin batas. Ang may karapatan po diyan yung tatay. Yes. Kasi po yung kanyang anak ay nasa edad na yon, may asawa na nga. Di sa madalit sabi, At saka baka yun ang source of income niya. ayun, baka yun ang source, yun lang ang ikinabubuhay nung tatay. Okay. Yan po ang kung batas ang ating pagbabasihan, Pag-uusapan, ang ating pagbabasihan ng ating mga desisyon, yung pong batas ang kakampihan yung tatay. Kasi pag-aari niya yon, inaamin naman nung anak, at dapat ay bayaran niya. Pinauupa siya. Kaya lang, tayo mga Pilipino, di ba tayo mahal natin dapat ang mga Anak miyembro natin. ng ating mga pamilya. Okay. So bakit naman kaya parang walang pagmamahal yung tatay doon sa anak at pinalalayas? Nasabi mo na nga ang maaaring dahilan na baka yun naman ang pinagkukunan ng ikinabubuhay ng tatay. Di ba sabi niya, umalis naman kayo kasi yan ang aking ginagamit na pambili ng gamot ko, pambili ko ng makakain, di ba? Yan ang pang-sustain ko sa akin. Araw-araw. Sa araw-araw. Kaya kung palalayasin ng tatay yung anak, ang mananalo yung tatay. So, sa batas yun, no? Sa batas O, yun. So, sa batas, panalo si tatay. Anong kailangan hakbang? Kasi magkamag-anak Kasi pagka ganyang magpamilya ang nag-away-away, pinapatawag muna sa barangay yan. Tapos, Tapos siguro magkakaroon muna sila, magkakaroon ng pag-uusap. at saka hindi lang yon, baka tatawag ng mga kamag-anak para mamagitan. Ang tawag doon ay family council. Baka tatawag yung judge ng family council, assuming na matuloy ang kaso sa husgado, tatawag yung judge ng family council. Pero alam nyo kasi, pagka natuloy kasi yung kaso na ito, hindi ko alam kung small claims ito, pero kasi kung kukuha sila ng abogado, di ba? Pwede magagastosan Gagastos pa sila both sides, hindi na lang both sa kanila. sides, okay. Oo. Pag-usapan na muna sa barangay. Siguro, baka naman makaisip kayo ng dahilan, yung baka pwedeng hatiin, yung kalahati yung ipatira dun sa anak, yung kalahati yung paupa. Pwede. Baka pwede. O baka naman may bahay yung tatay, isingit na muna niya sa bahay niya, at para mapaupahan naman yung unit na aalisan nung anak, di ba? Gawan ninyo ng paraan, hindi kasi demanda ang Solusyon. kasagutan o solusyon Correct. sa mga problema natin. Oo, kasi Solen, ang sinasabi sa'yo ni attorney, kung kukuha pa kayo ng attorney, gumastos pa kayong dalawa, di ba? Nagbabangayan na nga kayo sa pera, gagastos pa kayo para sa ibang tao. Ibang tao na yun di ba? So, parang kukuha pa siya. Di naggastusan pa sila kaysa naman ibigay na lang nila sa bawat isa, di ba? So, barangay na lang, kumuha na sila ng common denominator na pwede makipag-usap sa kanilang kamag-anak, no? Tama yung sinabi mo di ba? Family mediator. Ayan. Sige. Nakuha mo, Solen? Opo. Oh, sige. Thank you Good po. luck ha. Good luck. Okay, thank you. Thank you po. Okay. Ang hirap din doon, no? Parang, ewan ko, hindi ko alam siguro talaga, minsan, pagka nakakapag-asawa ata yung anak, nag-iiba rin may mga chul-chul-chul-chul, ganyan. Siyempre, baka, hindi naman nasabi, no? Kung may trabaho ba yung anak. Oo nga. Kasi baka naman yung anak merong ibabayad,
So, Ayaw sa- naman magbayad. Ayaw magbayad. Ang sabi niya, sa inyo naman tong property, Akin bakit na niyo lang. ako pinagbabayad? Oo, total akin din naman mapupunta. Unless ibenta ng tatay. Kasi pag yung property ibinenta ng tatay para meron siyang magamit, wala na siyang mamanahin. Wala na yung property. Tama. Kung may matira dun sa cash, may mamanahin siya. Pero kung naubos na ni tatay lahat yung cash, wala na siyang mamanahin. Alam mo, hindi natin natanong, baka may kapatid. Sinong may kapatid? Yung may kapatid, may anak pang iba. Para makipag-usap dun Yun sa na. anak. Ano? Kaya nga, yung Ayun. family council. Family diba? council. O, Baka sige. sila yung mag-kumbinse Correct. na sila ay mag-ayos na lang. Okay. Correct. O, sige. Janine, 26 years old ng Cavite. Good day po. May loan contract po ako pero may hidden charges na hindi na-disclose sa amin sa simula. Pwede ko po bang ipawalang bisa ang kontrata? Nako, ito rin, kung yung kontrata napirmahan na at natanggap na ninyo Proceeds. yung proceeds Oo. ng loan, opo. Ang magagawa, kung yung sinasabi nyo, hindi na-disclose yung charges, ang ipapa-invalidate po natin, yung hindi na-disclose na charges. Pero baka hindi po natin mapa-invalidate yung buong contract. Assuming na mapapa-invalidate natin yung kontrata, ibabalik po ninyo yung loan ng buo. Oo nga. Ibabalik mo Oo. yung... sa akin, pwede mong pumunta ka dun sa nagpautang sa'yo. Oo. At sabihin mo, ay eto po ang loan at meron palang may mga hidden Charges. charges Oo. dito. Ayoko na. Ayoko na. Eto na pera. Oo. Okay. Pero hindi mo pwedeng gawin yan after 2 years or 1 year. Oo nga. Siyempre, sasabihin naman nung nag-loan, ginamit mo na yung Ano pera. ka ba? 2 years, 1 year? Baka nga 1 linggo, hindi na Isang linggo papayag lang. yun. Oo, ginamit mo na yung pera. Paano naman yung pera ko? Hindi naman kumita. So, Oo. may pag-aawayan nila. Oo. Kasi pwede mong matapos siyang magamit, pinapa-invalidate niya yung kontrata, nang sa gano'n, ang ibabalik na lang niya ay yung principal na walang tubo. Okay. Unfair din naman doon sa nagbitaw ng pera na umaasang siya'y kikita, di ba, sa pagre-risk ng pera niyang i-deliver niya ron sa nangunangirap. Oh, sige. Well, anyway, eto na si Mark, 30 years old ng Bulacan. Hello po, attorney. May naningil po sa akin ng utang na hindi naman sa akin. Tapos pinopost po nila ang mukha ko sa social media at sinasabing scammer ako. Nakaka-apekto po ba ito sa trabaho ko? Ano po ang legal na remedy? Uy, maraming ganyan. Oo nga. Sa akin, talagang magpa-file na tayo ng kaso doon sa nag-post ng litrato mo. Ngayon, pero kasi nga kaso, gasto sa ganyan Baka kung gusto mo, NBI. ipa-NBI mo sila, okay, ireklamo mo o puntahan mo sila para sila ang magpaliwanag ka na hindi po ako ito. Oo nga. Okay. Uy, nangyari sa akin yan. Kung naipatunayan niya na hindi siya yon, baka pwede nilang i-take down at mag-post sila ng apology. Oo. Okay. Pero Hindi, may mga ano yan may mga online na mga nagle-lending. Tapos tinetext ka niya na sabihin niya, kilala ko na mga kaibigan mo. Gaganunin ka nila. So, sabi ko nga, doon sa first time na nakakuha ko ng ganyan, sabi niya, may utang daw ako sa kanya ng 3,000 something. So, hindi daw ako nagbabayad. Sabi ko, sino ba ito? Parang parang online siya na 3,000 something. Tapos sabi ko, sigurado ka ba sa number na ito kasi hindi ako 'yan, yung tinatawagan mo, hindi ako 'yan. Sabi niya, hindi, ito ho yung number. Hindi rin ako yung pangalan na 'yan. 'Di ba? Sabi ko, babae ako, yung isa parang Sammy. Ganon. O baka naman may babaeng Sammy, hindi ko rin alam. But anyhow, they kept on calling, they kept on texting. So what should we do? Yung mga nai-scam ng ganyan. Pwede kayo magpalit ng number, pero siyempre Ay, mahirap naman yun mahirap dahil for magpalit just- ng number. Oo, mahirap Hindi, bakit yun. hindi mo i-block? Binablock ko na. Kaso they use different numbers. Using the same format. Tapos they kept on saying na alam ko na yung mga Facebook friends mo, ganyan. Sabi ko, sino ba ito? And then, dun ko na-realize yung mga tumatawag sa atin dito, na totoo pala yung sinasabi nila, na Mga talagang nagiging biktima sila. harassment talaga. At saka, sasabihin niya talaga, I'm going to tell to all your Facebook friends, ganyan-ganyan. Ganun sila. Which is very, very illegal. Syempre, Anong alam ko. sinabi mo? Di sabihin nyo. Sabi ko,
go ahead, make my day. Ganun lang. Oh, tapos nakatawa pa ako sa kanya, make my day. Sabi kong ganyan. Wala lang. Oo nga. Oh, pero ang minsan, alam niyo yung minsan may ginagawa kang importante, akala mo importante yung calls. When you, sabi niya, ay, sige, ganito, sabi ko, hindi nga ako ito. At saka, nagtataka lang ako ha, baka lang ito ha, attorney, baka lang ha, for all those listeners and viewers natin dito, nagtataka ko, tinanong ko yung lending company, sabi ko, paano nyo na-verify yung number? Di ba pagka kunwari umuutang yung tao, vine-verify nyo muna, tatawag ka. Ikaw ba ito? O ganyan. Wala naman tumatawag sa akin. Pero nung nagkakasingilan na, tumatawag kayo sa akin. So in short, merong Gumamit ang number ko. Oo, may gumagamit at meron din siyang kasabwat siguro sa loob para ma-approve siya for a certain amount of money. For example, gano'n, ano. So sabi ko, ano yun? Pero yung number, at saka ito pa, attorney, minsan, yung number na matagal na, kunwari meron kang number dati, dalawa dati ang mga telepono natin, natatandaan mo, dahil iba-iba yung... Never ako nagkaroon ng dalawa. Ng dalawa. Ako, nagkakaroon ako ng Laging isa dalawa lang. or tatlong number. Kasi naguguluhan ako pag maraming number. Hindi kasi dati merong iba-ibang telecom eh. So pagka gusto mo itong telecom na to, dito yung number. Dahil may extra charge. O di kumuha ka na lang ng tatlong phones para iba-ibang number para hindi ka matcha-charge pag tumawag ka sa kabilang number, di ba? Kasi doon may interconnectivity charge. May charge, oo. So, meron ka numbers. Pag hindi mo pala ginamit at sinorender mo na, they will give it to another person. Yeah, that's true. So ngayon, minsan, yung makakilala mo, tinatawagan pa niya yung dati mong number. So, sino to? Parang gaganon ako, ay, sino to? Or gano'n, parang magugulat ka na lang kasi nga, they recycle the numbers. Ibinigay nila yung number mo sa ibang subscriber. Yes. Okay. Well, anyway, So, so, closing na tayo. sabi niya, stretch. Oo. Stretch ba? Stretch daw. Akala ko sabi niya closing. Oh, so dahil doon, pwede kayong magreklamo sa NBI. Ayan. Ayan, So reklamo kayo. ako nga after this, siguro itatanong ko sino ba ito? Pwede ba paki-check nga itong number Pwede na ba ito? magreklamo sa NTC? Pwede rin. Sa, di ba? Pwede rin sa NTC. But then sa NTC, wala siyang powers to arrest. At saka to compel din. Yes. Ang kanya lang pwedeng gawin yung number mo ay ibapabalak niya. Yes. Pero yung sa NBI, yun yung talagang huhulihin mo sino itong naghaharas sa'yo. Yun. Well, anyway, good luck po sa ating lahat. Maraming scammers left and right, so mag-iingat po tayong lahat ha. Kung kayo na scam, at least alam ninyo na ang inyong mga gagawin. Maraming salamat po sa pagtutok sa amin ngayong gabing ito. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Hi to Papa Jimmy, Mama Tining, and of course to Babe Mac Castro. Ito naman po si Atty. Danny Con, ang abogado de Campanilla ng Bayan. Bumabati ng magandang gabi sa aking nanay, kaisa-isang nanay, si Miss Bayambang, at sa lahat ng ating mga kaibigan na walang sawang sumusubaybay sa ating mga palatuntunan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye!